Good morning po, maganda umaga mga kapatid. Pasensya na kayo, mahina yung ating internet, ano po. So, itatry po natin sa biyaya ng Panginoon. Sana po makatapos tayo ng maayos na walang interruption. So, ngayon po mga kapatid, napakahalaga nung ating relasyon sa Panginoon, ano po. So, yan po yung tatalakayin natin. Magsimula muna po tayo sa panalangin para tayo po mabigyan ng pangunawa, ano po, na revelasyon, ng pangunawa, ng wisdom, ng karunungan na galing sa ating Panginoon upang maintindihan natin ang kanyang salita, sapagkat ang kanyang salita ay karunungan ng Diyos, yung nasa Biblia. Manalangin po tayo mga kapatid. O Amang Diyos na banal, O Father God Jehovah, salamat po sa umagang ito at kayo po ipinupuri namin, itinataas po namin ang inyong pangalan. We glorify your name, O Father God. Kayo po ang Diyos na banal, kayo po umilikha ng langit at lupa. Salamat po, Panginoon. At nawa po sa araw na ito ay basbasan niyo po kami, i-bless niyo po kami. Bigyan niyo po kami ng wisdom and revelation to know you so that the eyes of our understanding being enlightened to the hope of your calling, to the richness of your glory, the inheritance of the saints, so that we may know the greatness of your mighty power that you work in Jesus Christ when you raise him from the dead. Now he is seated in your right hand in your heavenly throne. Salamat po, Ama. Dalangin namin ito so may pagpupurit, may pasasalamat sa inyong anak na si Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Hallelujah. Mga kapatid, nalaman na po natin ang nakaraang mga pag-aaral kung sino ang ating Panginoong Hesukristo na siya hindi basta tao lamang, ano po, siya galing sa Ama, galing siya sa langit at nagkatawan tao ayon sa plano ng Diyos upang tayo iligtas ang ating mga kaluluwa. So ngayon po alam na natin yung kung sino yung Diyos na buhay, ano po, nung mga nakaraan na pag-aralan natin kung sino ang ating Diyos Ama na pinanggalingan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya po mga kapatid, bakit hindi po tayo mamuhay sa pananampalataya? Bakit hindi po tayo mamuhay sa pananampalataya? Dahil tayo po'y nilinis na ang ating kaluluwa, nilinis na ng ating Panginoong Hesukristo. Tingnan niyo po, sa 1 Peter chapter 1 verse 19, kundi ang mahalagang dugo, gaya ng sa korderong walang kapintasan at walang dungis, sa makatwid bagay ang dugo ni Kristo. Diyan po tayo nilinis sa dugo ng ating Panginoong Hesukristo. 20, na nakilala nga ng una bago itatag ang sanlibutan, ngunit inihayag sa mga huling panahon dahil sa inyo. Noong una po, nasa Biblia po yan, bago pa itatag ang sanlibutan, pinag-aralan natin, andyan na po ang ating Panginoong Hesukristo sa langit, ano po, ayon sa plano ni Lord, pinadala siya sa atin. Ngayon po, para mahayag yung glory ng ating Panginoon, yung kanyang plano na gusto niyang maligtas ang ating mga kaluluwa. At paano maliligtas ang ating kaluluwa? Kung malinis po ang ating kaluluwa sa kasalanan na hindi naman natin kayang baguhin ang ating sarili. Hindi natin madidisiplina ang ating sarili kasi tayo nga po yung nasa laman, ano po. Ang kasalanan ay laging dumarating sa atin, lalo sa mga panahon may kahinaan tayo, mga problema natin sa buhay. Pero, inihayag po na sa huling panahon, ito nga po, yung pagdating po ni Kristo, bahagi na rin yan ng huling panahon, ano po, bahagi yan ng huling panahon dahil inihayag kung sino siya, yung glory niya, na sa pamamagitan niya ay maliligtas. Pero yung huling panahon po, hindi yung maikling panahon, mahabang panahon po yan, ano po, hanggang sa pinakahuling panahon, yung last day na sinasabi. Sa 21, nasa pamamagitan niya ng ating Panginoong Hesukristo, yan nga po, ay nananampalataya kayo sa Diyos. So, dinakilala po natin ang buhay na Diyos ng dahil sa ating Panginoong Hesukristo, na sa Kanya'y bumuhay na mag-uli sa mga patay, at sa Kanya'y nagbigay ng kaluwalhatian upang ang inyong pananampalataya at pag-asa ay mapa sa Diyos. So, thanks to the Lord, for He is good na ibinigay niya sa atin ang ating Panginoong Hesukristo. Sa 22, yamang nilinis ninyo ang mga kaluluwa sa inyong pagtalima sa katotohanan, sa pag-ibig na hindi pa kunwari sa mga kapatid, ay mag-ibigan kayo ng buong ningas ng inyong puso sa isa't isa. Ito po yung ano rin ni Kristo, sinasabi ni Apostol Pedro Yan po yung commandment ni Christ na mag-ibigan po ang magkakapatid sa Panginoon. Ano po? Huwag pong magpataasan, huwag magpagalingan dahil ang karunungan lang ay isang pinanggagalingan ng salita ng Diyos. Ano po? At sa biyaya niya, kung sino may revelasyon, yun po yung pag binigyan po ng Panginoon ng revelasyon, yun po yung tumutugon para ma-preach sa mga kapatiran, o hindi lang sa kapatiran, sa mga nasa sanlibutan, kung ano yung gospel ng ating Panginoong Hesukristo.
Tayo po ngayon na nakakilala sa Panginoon, bakit hindi po tayo mamuhay sa pananampalataya? Sa Hebrews chapter 10 verse 38. Ngunit ang aking lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya. At kung siya ay umurong ay hindi kalulugdan ng aking kaluluwa. 39. Ngunit tayo hindi doon sa mga nagsisibalik sa kapahamakan, kundi doon sa mga may pananampalataya sa ikaliligtas ng kaluluwa. O, mga kapatid, malinaw po ba yon? Na tayo po mga lingkod ng Panginoon na tumanggap kay Kristo, nabubuhay na tayo sa pananampalataya. So, ibig sabihin, lahat ng plano natin, ididepende natin sa ating Panginoon. Lahat ng problema natin, ididepende natin sa Panginoon, sa ating Panginoon Jesucristo. At kung hindi nga natin kaya, hilingin natin ang pababain ng Banal na Espiritu para makaya natin kung ano man yung kabigatan natin, ano man yung problema natin, ano man yung mga kahinaan natin sa buhay na dinadana sa araw-araw. Kasi itong sanlibutang ito, pag nabuhay po tayo, hindi perfect eh. Hindi ko kumakain tayo sa oras, wala tayong problema. Marami pong problema. Hindi ko may asawa tayo, wala tayong problema. May mga anak tayo, wala tayong problema. Dahil ang sanlibutan po ay iniikutan tayo ng mga taong makasanlibutan. So yan po yung mga nagbibigay ng problema sa atin na kinukubabawa naman ng mga evil forces ng ni Satan at ng mga fallen angels. Ano po? So sa Isaiah 26 chapter 26 verse 9. Ninasa kita ng aking kaluluwa sa gabi, o ng diwa ko sa loob ko, ay hahanapin kita na masikap, sapagkat pag nasa lupa ang iyong mga kahatulan, ay nangatututo ang katwiran ang mga nananahanan sa sanlibutan. Si Isaiah po ang nagsasabi nito na ninanasa ng kaluluwa, ng kanyang kaluluwa, kahit sa gabi po, dinanasa niya yung Panginoon, na tumulong sa kanya na mapasa kanya ang Panginoon, Hindi niya kaya mag-isa, Ay hahanapin kita na masikap, kung hindi niya matagpuan ng Panginoon, hahanapin niya sa papaano, paraan, sa pagdadasal po Sapagkat nasa lupa ang iyong mga kahatulan, nasa lupa po ang kahatulan ng Panginoon. Ito lang sinasabi rito nasa lupa ang kahatulan ng Panginoon. Yan po darating sa huling panahon. At nangatututo ng katwiran ang mga nananahanan sa sanlibutan. Paano matututo ng katwiran ang nananahanan sa sanlibutan? Matututo po ng katwiran kung tayo po ay nasa Panginoon, ituturo po niya sa atin, sa kanyang salita, ano ba yung katwiran? Ano ba yung righteousness? Ano ba yung tamang katwiran? Na holy and righteous. Ituturo po yan sa atin ng Panginoon. Papasok yan sa ating diwa, sa ating kaluluwa. Tingnan niyo po. Sa Psalms 119 verse 16, 167. Chapter 119 verse 167. Sinunod ng aking kaluluwa ang mga patutuo mo at iniibig kong mainam. 129. Ang mga patutuo mo'y kagilagilalas, kaya't sila'y iniingatan ang aking kaluluwa. 175. Mabuhay nawa ang aking kaluluwa at pupuri sa iyo, at tulungan nawa ako ng iyong mga kahatulan. Sino ang ina-address po nito? Ang ating Panginoon Diyos na buhay. Through the Lord Jesus Christ po. Sa Psalms 130 verse 6, hinihintay ng aking kaluluwa ang Panginoon, nang higit kaysa sa paghihintay ng bantay sa umaga. Oo, higit kaysa sa bantay sa umaga. Psalms 138 verse 3, nang araw na ako'y tumawag ay sinagot mo ako. Iyong pinatapang ako ng kalakasan sa aking kaluluwa. Alam niyo po, yung verse na yan sa Psalms 138 verse 3, yan po'y naranasan ng mga anak ng Diyos sa Biblia. At mamaya po tatalakayin natin yung sumagot ang Panginoon. Kahit na anumang kahinaan nila, pinatapang ang aking kaluluwa. Pinatapang po ng Panginoon ang kanilang kaluluwa. Hindi ibig sabihin na matapang, na makikipaglaban, hindi po. Pinalakas po ang kanilang kaluluwa sa pagtawag nila sa Panginoon at tinugon ng Diyos ang kanilang mga hinaing. Tulad po nito sa Psalms chapter 56 verse 13, sapagkat iniligtas mo aking kaluluwa sa kamatayan, hindi mo ba iniligtas ang aking mga paa sa pagkahulog, upang ako'y makalakad sa harap ng Diyos sa liwanag ng buhay. Tingnan po natin ito mga kapatid. I-apply po natin sa mga may sakit. May mga sakit. Di ba nagpipray na nawa Lord, iligtas mo po ako sa kamatayan, pagalingin niyo po ako sa biyaya niyo, maawa po kayo sa akin. Sa mga panalangin, madalas sa panalangin niya ng mga nasa bingit ng kamatayan. At pag iniligtas ng Panginoon,
Ang tanong dito ni Haring David, hindi mo ba iniligtas ang aking mga paa sa pagkahulog? Ano yung pagkahulog saan? Hindi mo ba iniligtas, O Lord, ang aking mga paa sa pagkahulog saan? Sa kapahamakan, eternal punishment, eternal damnation. So pag tayo po'y mananampalataya kay Kristo, pag umabot po yung kagipitan, halimbawa sa oras ng kamatayan, makatitiyak po tayo na yung ating kaluluwa mapupunta sa kaharian ng Diyos. Maililigtas tayo sa pagkahulog. Pag tinanggap natin ang Diyos na buhay, at doon po tayo direktang nananalangin, hindi po kung saan-saan tayo nananalangin. Ano po, lagi natin sinasabi yan sa ating mga pag-aaral ng salita ng Diyos. So, sa Psalms 34 verse 22, tinutubos ng Panginoon ang kaluluwa ng kanyang mga lingkod. O sino yung mga lingkod? Tayo pong tumanggap sa kanya, anumang kasalanan natin, naging masamang tao tayo nung nakaraan, o tayo naglingkod sa mga Diyos-Diyusan, tinubos na po ng Panginoong Hesukristo ang kasalanan natin 2,000 years ago nang siya mamatay sa krus. Ang kailangan lang po, tanggapin natin siya sa ating puso at isurrender natin ang ating buhay at tayo po'y magsisi ng ating mga kasalanang nagawa sa Diyos. At yung ginawa natin sa ating kapwa-tao, isurrender natin yung sa Panginoon. At yung kasalanan natin ay pinatawad na niya noon pa. Pero hindi niya tayo mapapatawad kung hindi tayo lalapit sa Kanya, para ibigay natin ang ating sarili sa Panginoon na, Lord, patawarin niyo po ako sa aking lahat ng nagawang kasalanan. At pag tayo po'y tinubos ng ating Panginoon sa kasalanan, tutubusin din po ang ating kaluluwa sa kapangyarihan ng Sheol. Ano po ba yung Sheol? Yun nga po yung impyerno or Hades. Sa Psalms chapter 49 verse 15. Ngunit tutubusin ng Diyos ang aking kaluluwa sa kapangyarihan ng Sheol, sapagkat tatanggapin niya ako. So, hindi tayo bababa sa Sheol pag tayo namatay. So, pag meron po tayong kamag-anak na may sakit, huwag po nating ipagkait sa kanya, lalo po kung nasa bingit ng kamatayan, huwag po nating ipagkait sa kanya ang salita ng Diyos. Kung hindi pa po siya tumatanggap, patanggap po natin sa kanya. At kung ang Panginoong Hesukristo bilang tagapagligtas, kung natanggap na po niya, samahan po natin siya sa panalangin. Kasi madali lang po yung pagkapatid ng buhay Madali pong mawala ang buhay ng tao. Pag kinuha na ng Diyos, di natin alam kung kailan kukunin ng Diyos ang buhay. Pag kinuha na niya ang kanyang espiritu, mamamatay po ang tao. So hanggat buhay pa, hanggat nandiyan pa yung mga mahal natin sa buhay, samahan po nating manalangin. Samahan po nating manalangin at hanggang sa lumakas ang kanyang pagkakilala sa Panginoon. Na baka nung araw, tinanggap lang niya ang Panginoon, di naman siya nananalangin, Alam niya may Kristo, tinanggap niya, pero hindi kumikilos ang banal na espiritu sa kanya dahil hindi po lumago ang kanyang spiritual life hanggang sa pagtanggap lang. Kulang sa panalangin, kulang sa pag-aaral ng salita ng Diyos, at kulang sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos. Ganito po yan Tayo po ay matabang binhi, na tayo yung napunta sa, yung mabuting binhi, napunta po sa matabang lupa. Ganun po yung gusto ng Panginoon Kaya kailangan po natin pag-aralan ng salita ng Diyos para makapag-share tayo, kung hindi man sa ibang tao, sa ating pamilya. Para lahat po tayo mapunta sa kaharian ng Diyos. Para yung pong mabuting binhi yung salita ng Diyos ay matanim sa matabang lupa. Para umusbong at lumago. Amen. Yan po ang gusto mangyari ng ating Panginoong Hesukristo. Dahil, di po ba pinag-aralan natin, gusto po niyang walang maligaw na tupa. Siya yung pastol. Kaya siya pinababa ng Panginoong Diyos Ama para lahat ng kanyang tupa ay mapunta sa kanya at mapunta sa kaharian, walang maligaw. Ngayon wala ng ating Panginoong Hesukristo. Ibinigay niya sa atin yung bili na yun. I-preach niyo yung gospel. Okay? Sabi naman and baptize the believer. Hindi naman tayo magbabautismo, di ibigay po natin sa mga pastor na nag-aaral ng Biblia na yun po ang kanilang ginagamit sa kanilang simbahan, Pwede pong magpabaptize. So, para lumago, yun po yung, para po tayo maging kalugod-lugod sa ating Panginoon. Sundin natin yung utos niya, i-preach ang gospel. Ngayon, kung hindi po natin kayang i-preach, i-share po natin yung mga katulad na ganitong programa, na nagpapakilala sa buhay na Diyos, na nagpapaliwanag tungkol sa Biblia, dahil yung kaligtasan po, ay very slim po ang kaligtasan pag ang tao ay nasa bingit ng kamatayan Hanggat buhay pa po tayo, may panahon pa para yung mga mahal natin sa buhay at tayo ay maligtas. Bumalik tayo sa ating Panginoon na buhay. Buhay na Diyos.
Ayaw niya pong tayo sumamba sa mga ribulto, sa mga Diyos-Diyusan, sa mga namatay na santo at santa. Yung pong mga matatabang tao, nakita ko sa Hong Kong, may ribultong napakataba eh. Di po ba? Marami sumasamba doon. Ba tayo sasamba sa mga bagay na nakikitang gawa lang ng kamay ng tao? Sinasabing maliwanag ng Biblia na sumamba tayo sa buhay na Diyos. Kung tayo po naniniwala sa Diyos at kay Kristo at sa mga santo, lahat po yan, sinabi na natin noon, lahat po yan ay nasa Biblia. Andyan ang instruction ng Panginoon Diyos kung paano talaga tayo makakalapit sa Kanya. Ano po? Amen! So ngayon po, sapagkat dakila ang iyong kagandahang loob, O Panginoon, ito po yung sa Psalms 86:13. Sapagkat dakila ang iyong kagandahang loob sa akin at iyong iniligtas ang aking kaluluwa sa pinakamalalim na Sheol. So yung Sheol po yung hell, malalim po yan. Wala po yan sa ibabaw ng lupa. Ngayon po, pag tayo po ay nasa Panginoon, magkakaroon po tayo ng mapayapang pamumuhay. Mapayapang pamumuhay na kahit ano pa kalagayan natin sa mundong to, kahit napakahirap ng trabaho natin, bibigyan niya tayo ng kapayapaan sa pamumuhay. O kung wala man tayong trabaho ngayon, bibigyan niya tayo ng kapayapaan at ituturo niya sa atin kung paano tayo mabubuhay sa mundong ito na napakahirap. Sabi po kay Jeremiah, propeta, chapter 6, verse 16. Ganito ang sabi ng Panginoon, magsitayo kayo sa mga daan at magsitingin kayo, at ipagtanong ninyo ang mga dating landas, kung saan nandoon ang mabuting daan, at magsilakad kayo roon, at kayo'y mga kakasumpong ng kapahingahan sa inyong kaluluwa. Ngunit kanilang sinabi, hindi kami magsisilakad doon. Tingnan niyo po sinabi dito sa Jeremiah 6:16. Sinabi na yan ng Panginoon, instruction eh. Pumunta kayo, nandito rin po yan sa Bagong Tipan na hanapin niyo yung mabuting daan, yung makipot na daan tungo sa kaligtasan. Marami na nakarinig nun. Pero tinatanggihan nila yung sinasabi ng Panginoon sa Biblia. Nagpatuloy sila sa kanilang dating daan na hindi naman nila alam na ang buhay nila sa isang kisap mata. Kukunin sila ng Panginoon. Hindi sila nakahanda kasi masaya na sila sa kanilang dating daan. Ay iba ang daan na gusto ng Diyos na tahakin natin. Yung daan na papunta sa Kanya. Amen. Bakit kailangan tayong pumunta doon sa mapayapang daan o mapayapang pamumuhay ng Panginoon? Pag nasa Kanya tayo, bibigyan niya tayo ng kapayapaan kasi siya nga po yung Diyos ng kapayapaan at Diyos ng pag-ibig. Hindi po niya tayo pababayaan. Sa Jeremiah chapter 31 verse 25, sapagkat aking bibigyang kasiyahan ang pagod na tao at lahat na mapanglaw na tao ay aking pinasasaya. So, ang Diyos ng pag-ibig po, gusto niya masaya tayong kanyang mga anak at gusto niya wag tayong mapagod man yung problema natin sa buhay. Kaya po, tingnan niyo yung mga kasaysayan ng mga tao sa Biblia. Ang title po nito, Lumapit sa Diyos ang mga napapagal na kaluluwa. May mga kaluluwang stressful, di po ba? Marami napapagod na kaluluwa sa iba't ibang anyo. Mateo chapter 11 verse 28. Magsiparito sa akin. Sabi ng Panginoong Kristo, kayong lahat na nangapapagal at nabibigatang lubha, at kayo'y aking papapagpahingahin. Napakaganda nun. Halimbawa, walang tayong magulang, o malayo tayo sa ating mga magulang, walang magpapayo sa atin. Halimbawa, namatay ng ating mga magulang, katulad ko, namatay ng aking mga magulang. Sino magpapayo sa akin na mas mataas sa akin? Ay sinabi ng Panginoong Jesucristo, magsiparito sa akin. Kayo mga napapagal at nabibigatang lubha, at kayo'y aking papapagpahingahin. So meron pala tayong tatakbuhan. Hindi pala tayo nag-iisa sa mundong ito, mga kapatid. Sabi po sa verse 29, pasanin ninyo ang aking pamatok, at mag-aral kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at mapagkumbabang puso, at masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa. Alam niyo po mga kapatid, akala natin na napapagod ating katawan. Maaari napapagod yung katawan natin sa trabaho, pero may mga kapaguran po ang kaluluwa. Marami pong problema ang tao.
na hindi basta sa katawan lang po napapagod. Naapektuhan ang kanyang desisyon sa buhay, ang kanyang pagtingin sa buhay, ang kanyang pag-iisip. Hindi na po nakapokus sa tamang focus, naguguluhan siya sa kanyang buhay, Pero may solusyon diyan. Ang solusyon po niyan, pasanin natin ang aking pamatok, ang pamatok ni Kristo, Mag-aral tayo sa Kanya. Pag-aralan natin ang Kanyang salita. Pag-aralan natin yung mga doktrina ng ating Panginoon. Pag-aralan natin yung Kanyang mga pinangangaral. Dahil ang Panginoong Kristo, ang Diyos at ang Panginoong Kristo, sila'y maamo. Dahil ang sinasabi po ito ni Kristo ay hindi niya basta salita. Ito po ay salita ng Diyos Ama na ibinigay niya sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya yung mag-ama po ang ating Diyos na buhay na Ama at ang Panginoong Hesukristo, sila po'y maamo at mapagkumbabang puso, maawain, mahabagin. Kaya po, God is a merciful God. Di po ba? The most gracious God. At masusumpungan natin ang kapahingahan ng ating mga kaluluwa, kung ano man po yung mga stress natin sa buhay, masusumpungan natin sa Diyos. Sa 1 Peter, tingnan niyo po, sa 30 ng Mateo chapter 11, tuloy po natin chapter 11 verse 30, sapagkat malambot ang aking pamatok at maagaan ang aking pasan. Yun ang sabi ng ating Panginoong Hesukristo. Yan din po ang salita ng Diyos Ama. Sa 1 Peter chapter 4 verse 19, kaya't ipagkatiwala naman ng nangagbabata ayon sa kalooban ng Diyos ang kanilang mga kaluluwa sa paggawa ng mabuti sa tapat na lumalang. So ipagkatiwala natin sa Panginoon ang anumang problema natin, ng ating mga kaluluwa. Pero kailangan gumawa tayo ng mabuti, natapat tayo sa lumalang. Paano po natin ipagkakatiwala? Tatawag tayo, hindi naman sa Kanya tayo tumatawag. Tumatawag tayo doon sa ginawa ng taong imahe at tribulto. Doon tayo tumatawag. Paano tayo magkakaroon ng access sa ating Diyos Ama at sa Kanyang anak na si Hesukristo? Amen. Sa 2 Corinthians chapter 1 verse 3. Purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo, ang Ama ng mga kaawaan at Diyos ng buong kaaliwan. Yan ang ating Panginoong Diyos at ang Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Verse 4, na siyang umaaliw sa atin sa lahat ng kapighatian, upang ating maaliw ang mga nasa anumang kapighatian, sa pamamagitan ng pag-aliw na inaaliw din sa atin ng Diyos. So, ang Diyos po ang mga aliw sa ating mga problema sa buhay. Siya po ang umaaliw sa atin. Siya po yung nagbibigay ng solusyon. Siya po nagpapagaan ng mga dalahin natin sa buhay. Sapagkat, sa verse 5, kung paanong sumasagana sa atin ang mga sakit ni Kristo, ay gayon din naman ang aming kaaliwan ay sumasagana sa pamamagitan ni Kristo. Sa verse 6, datapwat maging kami man ay mamighati, ay para sa inyong kaaliwan at kaligtasan. Umaging kami man ay maaliw, ay para sa inyong kaaliwan. Na siyang gumagawa sa pagdadalitang may pagtitiis ng mga gayunding pagbabata na amin namang binabata. Ito yung sinasabi po ng Apostol Pablo, sa mga followers ni Christ, kahit po mga apostol, kahit po yung mga tagapagturo, meron po yung mga kapighatian, meron po mga problema. Pero meron pong taga-aliw sa mga problema ng mga nagtuturo, mga tagapagturo, at maging ang tinuturuan, at maging ang mga tagapakinig ng Diyos. Isa lang po yung mga aliw. Ang mga aliw po ay ating Diyos Ama at ang Kanyang anak po, sa pamamagitan ng Kanyang anak na si Kristo, ang ating Panginoon. Ipadadala po natin ang ating mga prayer request sa Kanya. Kailangan po matuto tayong mag-pray ng sarili natin. Hindi po idadaan natin, paki-pray mo naman ako, ito yung problema ko. Kailangan po magkaroon tayo ng direct communication sa ating Panginoon. Tayo po mananalangin at makikinig po siya kahit gaano kaikli ang panalangin o gaano kahaba panalangin natin sa Kanya. Pagtaos po sa ating puso, makikinig po ang ating Panginoon. Sa verse 7, at aming pag-asa tungkol sa inyo ay matibay, yamang nalalaman na kung paanong kayo'y mga karamay sa mga sakit at gayon din naman kayo sa kaaliwan. Sa verse 8, hindi namin ibig na kayo'y di makaalam mga kapatid ng tungkol sa mga kapighatian namin na nangyari sa Asia. Ito po yung nangyari kay Apostle Paul, na kami ay tutuong nabigatan ng higit sa aming kaya. Pat kami ay nawala ng pag-asa sa buhay. Tingnan niyo po,
Kahit mga apostol, katulad ni Apostol Pablo, nagkaroon ng problema, halos mawalan sila ng pag-asa sa buhay. Sa 19 na po natin ang kanyang sasabihin. Oo, kami nagkaroon sa aming sarili ng hatol sa kamatayan upang huwag kaming magkatiwala sa amin ding sarili, kundi sa Diyos na bumubuhay na mag-uli ng mga patay. Tingnan niyo po yung nangyari sa kanya. Nagkaroon siya ng hatol, nagkaroon sa aming sarili ng hatol sa kamatayan. Pero, alam nila, na yung hatol ang importante po yung kanilang pag-asa na ibinigay ng Diyos. Pag namatay sila, kasi may mga problema sila noon, hinuhuli-huli sila nung araw na nangangaral sila Hinuli yan, si Apostol Pablo. Alam niya na ang Diyos ay bumubuhay ng mga patay. So, ibang level yung kanyang problema, tungkol sa kamatayan, Sa 10, na siyang sa amin ay nagligtas sa gayon lubhang malaking kamatayan, at nagliligtas na siya naming inaasahan na siya namang magliligtas sa amin. So may inaasahan si Apostol Pablo. Di po ba si Apostol Pablo, nakagat niya ng ahas, pinuluputan niya ng ahas, pero hindi siya namatay, Iniligtas siya ng Panginoon sa kamandag ng ahas. Tingnan niyo po yung mga problema ng tao na umasa sa Diyos. At sila'y nakabawi, at sila ay tinulungan ng Panginoon. Example number 1, ang kasakitan ni Job. Si Job, chapter 14:22, yung libro ni Job, Ngunit ang kanyang laman sa kanya ay masakit, at ang kanyang kaluluwa sa loob niya ay namamanglaw. Job 10 verse 1, ang aking kaluluwa ay naluluno sa aking buhay, aking palalayain ang aking daing. Ako'y magsasalita sa kapaitan ng aking kaluluwa. Si Job po, ang kasaysayan ni Job, nagkasakit yan sa kagagawa ni Satan. Namatay ang kanyang 10 anak, naubos ang kanyang kabuhayan, buhat ulo hanggang dulo ng sa kanyang talampakan, ay tinubuan siya ng mga parang boil, parang mga pigsa, mga sugat-sugat po, na makati po. Umiyak niya si Job. Basahin niyo po ang aklat ni Job at marami po kayong matututunan kung paano ang isang may sakit at nawalan ng mga anak, nawalan siya ng mga anak, nagkasakit siya, naubos ang kabuhayan niya, nanatili siyang tapat sa Panginoon. Sabi nga, in time of plenty, in time of trouble, nasa Lord si Job. At hindi po siya pinabayaan. Sa bandang huli, mababasa niyo po sa aklat ni Job, na siya'y pinagpala at na-bless, gumaling siya at nagkaroon ulit siya ng maraming anak. At lalong dumami ang mga kabuhayan na ipinagkaloob sa kanya ng Panginoon. Ito po si Job, talagang patuloy siyang nanalangin sa panahon ng kanyang pagdurusa. Hindi siya nanalangin sa iba, direkto po ang kanyang panalangin sa Panginoon. So tingnan niyo po yung sinapit ni Job, napakatindi. Pero hindi po nawala ang kanyang pag-asa sa Panginoon. Ito naman po si Moses, tingnan natin ang nangyari kay Moses. Numbers chapter 11 verse 10. At narinig ni Moises ang pag-iiyakan ng bayan sa kani-kaniyang sangbahayan na bawat lalaki ay nasa pintuan ng kanyang tolda. At ang galit ng Panginoon ay nagningas ng mainam at sumama ang loob ni Moises. 11. At sinabi ni Moises sa Panginoon, bakit mo ginawa ng masama ang iyong lingkod? At bakit hindi ako nakasumpong ng biyaya sa iyong paningin, na iyong iniatang sa akin ang pasa ng buong bayang ito? 12. Akin ba kayang ipinaglihi ang buong bayang ito? Ipinanganak ko ba upang iyong sabihin sa akin, kandungin mo sila sa iyong kandungan, na gaya ng nag-aalagang magulang na kinakandong ang kanyang batang pasusuhin sa lupain na iyong isinumpa sa kanilang mga magulang. 13. Sana kukuha ng karne upang ibigay sa buong bayang ito, sapagkat sila'y umiiyak sa akin na nagsisipagsabi, bigyan mo kami ng karneng aming makain. 14. Hindi ko kayang dalhing mag-isa ang buong bayang ito, sapagkat totoong mabigat sa akin. Sa 15. At kung ako'y ginagawan mo ng ganito, ay patayin mo na ako. Ipinamamani ko sa iyo, kung ako'y nakasumpong ng biyaya sa iyong paningin, at huwag ko nang makita ang aking kahirapan. Tignan niyo po, si Moses ang pinakamatyagang tao. Meron siyang meekness, spirit na binigay ng Panginoon. Pero sa panahon na pag-aralan po natin nakaraan, na pinarusahan ng Diyos yung mga hingi ng karne, na galing sa Egypt, na kahit bawang gusto na nilang makakita ng bawang, ng sibuyas, ng pipino, pinag-aralan natin last video. Nung palang panahong yon, si Moses ay talagang
stress na dun sa mga taong kasama niya sa ilang, sa wilderness. Dahil sa masyado pong mga mareklamo, ano po? Ito yung kanyang panalangin sa Panginoon. Sa halip na awayin niya yung mga tao, di po ba? Di po ba tayo mga tao pag tayo na-stress? Gusto na natin awayin yung tao na nagbibigay sa atin ng stress. Hindi po yung mga tao ang hinarap ni Moses. Nareklamo at kinagagalitan siya, ano po? Ng mga taong yun. Ang hinarap po ni Moses ay ang manalangin sa Panginoon. Ito yung kanyang reklamo. Sabi nga niya ng bandang huli sa Panginoon, kung hindi ako makakasumpong Lord ng biyaya sa inyong paningin. At huwag ko nang makita ang aking kahirapan, please, patayin mo na po ako. Yun na nga yung hiling ni Moses sa Panginoon dahil sa sobrang niyang ines sa pang-abuso, mga stress ng kanyang mga tao na tinulungan niya. Nasa pamamagitan niya, dinala niya sa wilderness, tumawid sila nang bumuka yung dagat na pula. Ano po? Ngayon po, anong nangyari diyan kay Moses? Ano po? Binigyan po siya ng pagtsatsaga ng Panginoon. Kasi yun yung role niya eh. Binigyan siya ng pagtitiis. So halimbawa, tayo talagang nasa kagipitan, ano po? Hingin natin sa Panginoon yun. Lord, bigyan niyo po ako ng pagtitiis, bigyan niyo po ako ng pagtsatsaga. At ang pasan kong pong ito ay madala ko. In Lord Jesus Christ's name, Amen. At makikita po natin ang resulta pag tayo talagang mananampalataya ng Panginoong Diyos na buhay. Through the Lord, through the name of His Son, Lord Jesus Christ. Amen. So, ito po si Ana, naghihinagpis. Ito pa isang problema ng mga anak ng Diyos sa Biblia. Ano po? Si Ana. Makikita po natin yan sa 1 Samuel chapter 1, verse 1. So, dalo na po yung nadaanan natin problema ng tao. Si Job na napakamaraming problema. Di po ba ngayon ito pong si Moses na masyadong stressful. Ang pangatlo po si Ana. Ano yung problema ni Ana sa Biblia na mababasa natin? Sa 1 Samuel chapter 1 verse 1. May isang lalaki na taga Ramathaim Sopim sa lupaing maburol ng Ephraim. Ito po ay sa Promised Land, sa lupain ng Ephraim po, anak ni Joseph. Yung namanan niya, ano po, na hinati-hati ang Israel. Makapasok na ang mga Israelites